Ang problema dito, no, although yung ano niya, yung minimum order quantity is dalawa, ang problema dito, hindi siya verified katulad dito sa baba. So malamang sa malamang, scammer yan. Okay. Dito sa Alibaba, no, pwede kang mag-order dito ng bulk. Kaso ang problema dito, meron silang tinatawag na minimum quantity order. Okay? Ibig sabihin, para makuha mo tong price na to, itong nasa taas na to, okay, para makuha mo daw yung price na yan, ito, kailangan mag-order ka ng 1,000. Okay? So makita mo naman dyan, minimum order quantity. Again, pero dito sa ano sa Alibaba, medyo mahirap mag-order kasi dumadaan yan sa customs. Tanong ko lang. Mhm. Yung kunyari, nakakuha ko ng, kasi may tinatry ko na maipag-usap dyan. Hindi naman Mhm. din ako planong umorder pa para may idea ako. May forwarder din sila dyan. Mhm. Kumbaga, ayun ang magdadala diretso sa warehouse. O, May natanong ka na? meron. Kasi meron silang ano may chinat ako dyan, tapos may binigay silang parang dyan din sa loob ng Alibaba. Binigay silang link na ano, yung parang kung magkano yung mga rates ng mga shipping forwarder, gano'n. Sila na yung papasok Kumbaga, sa... parang ganun po, sila magde-deliver. Well, pwede naman para sa akin, no? Kasi yun nga, ganun din ginagawa ng iba dito. Kasi yung iba wala pang certificate sa mga businesses. So kung gusto mo ma-bypass yung custom, meron na tinatawag na third party forwarder. Ibig sabihin yan, sila kukuha sa China, no? Ipapadala ng supplier mo papunta doon sa China warehouse kung saan doon naka-stay or may headquarters yung forwarder. Tapos yung forwarder sila magpapadala papunta sa France. Gagamitin nila yung import license nila para at least mapasok nila yung ano, yung item sa France. So pwede naman 'yun. So maraming dapat kang i-consider and yun, medyo risky ng konti pero especially kapag sobrang dami, no? Nakita mo naman doon yung minimum order quantity isang 1,000 kilograms yan, ah. Ang laki niyan, 1,000 kilograms. Yung kanina pieces lang, ito 1,000 kilograms. Imagine, no? Ilang sakong bigas yan. Di ba? So, ayan. Ito meron din dito. Ayan, ito okay to. Pero ang problema dito, turuan na rin kita kung paano magtingin ng mga supplier. Ang problema dito, no? Although yung ano niya, yung minimum order quantity is dalawa, ang problema dito, hindi siya verified katulad dito sa baba. So, malamang sa malamang, scammer yan. Tsaka bago pa lang sila, 3 years pa lang. So malamang sa malamang, scammer yan. Tapos ito, 12 years na. Di ba? Tapos makita mo naman dyan, dalawa pa lang nag-review. Okay? Ito naman, 7 yung nag-review. Pero sila, meron kasi silang verified badge. May nakalagay na verified sila. Ibig sabihin yan, kapag may nag-order, safe dyan. No? Katulad din nito, safe din to. Kasi makikita mo din dito na meron ng 200 na nag-reviews. At the same time, verified na rin sila. 'Di ba? So, 1,000 pieces yung minimum order quantity nila. So, yun. Yun lang naman kung paano mo makikita yung ano, yung supplier if legit or hindi. Tapos, dito, ang transactions dito, okay? For your information, kasi kami nag-order kami sa Alibaba eh. Ang transactions po dito sa Alibaba, yung tinatawag na trade assurance. Ibig sabihin yan, kapag ready ka na magbayad dito sa supplier, dito ka rin sa loob mag-order. Okay? Sa Alibaba, kapag may nakuha kang supplier sa loob ng Alibaba, doon ka din po sa loob ng Alibaba mag-order, magbayad. Okay? So, magsisend sila ng link no, gamit yung trade assurance na sinasabi. Tapos doon ka magbabayad. Okay? Ano yung trade assurance na yan? Yung trade assurance na yan, no, just in case yung supplier hindi siya sumunod sa napag-usapan ninyo, pwede mong i-refund yung binayad mo. Okay? Full refund po yan. Okay? Pag hindi sila sumunod, pwede mo siyang i-refund. Yun ang maganda sa Alibaba. Kapag dinala ka ng supplier sa ibang
payment method, let's say for example, sinabi ng Chinese supplier na, sige, mag-order ka sa akin. No? Pero dito ako magbayad sa PayPal. Or pwede naman sasabihin nila, sige, mag-order ka sa akin, pero bayaran mo ako through Western Union. Okay? Or baka sabihin nila, ang iba naman, sige, magbayad ka, pero through bank account, company bank account. Doon pa lang, pag sinabi na nila, magduda ka na. Okay? Wag na wag po kayong mag-order kapag yung supplier dinala ka sa ibang payment method. Okay? Doon lang tayo mag-order sa trade assurance para protektado tayo just in case na hindi dumating yung product or iba yung dumating. Okay? So, yun Opo. lang naman sa sa Alibaba. Again, sa Alibaba, ako hindi ko pa naman to tinuturo talaga totally yung Alibaba. Wala pa akong tinuturuan. Pero based on our experience, doon kami nagbabayad. Kasi ilang taon na kami nag-order sa Alibaba sa totoo lang. So, yun yung concept dito sa Alibaba, no? Maganda ang Alibaba and kumbaga, saturated na suppliers. Ang dami kang makikitang suppliers diyan. Mamimili ka na lang talaga, 'di ba? Pero ingat lang tayo sa nakakausap natin kasi marami din ditong scammer. Okay?